Korea Aerospace Industries kinumpirma na natapos na ang lahat ng nakaplanong flight test ng kanilang KF-21 Boramae prototypes, mas maaga kaysa sa naka-schedule. At, pumirma ang Pilipinas at UAE ng kasunduan sa kooperasyon sa depensa para sa mga advanced na teknolohiya sa depensa. Naging matagumpay ang Korea Aerospace Industries sa pagsasagawa ng 1,600 flight ng walang anumang aksidente at pagkaantala, na isang tagumpay kung isa sa alang-alang ang mga proyekto sa pagpapaunlad ng manlalaban na kadalasang nakakaranas ng mga ganitong problema. Papayagan na nito ang KAI na maghanda at magsimula ng serial production simula sa KF-21 Block 1 para sa Republic of Korea Air Force simula sa unang bahagi ng taong ito. Ang maagang pagkumpleto ng mga flight test at pagsisimula ng produksyon ay nangangahulugan na makukuha ng ROKAF ang kanilang KF-21 Block 1 Boramae fighter sa huling bahagi ng 2026, na makikinabang sa ilang stakeholder. Una, nangangahulugan ito na ang KF-21 ay maaaring magsimulang gumawa at kumpletuhin ang produksyon nito ng Block 1 na sasakyang panghimpapawid ng mas maaga kaysa sa naka-schedule, na magpapahintulot sa kanila na simulan ang produksyon ng Block 2 na sasakyang panghimpapawid para sa ROKAF at para sa export market. Pangalawa, ang pagkakaroon ng ROKAF ng KF-21 sa kanilang fleet ng maaga ay nangangahulugan na maaari nilang simulan ang patunayan ng kakayahan ng sasakyang panghimpapawid, na talagang isang bagay na tinitingnan ng mga export market, kabilang ang Pilipinas, na may mga procurement clause na ang mga produktong pandepensa na mabibili nito ay mapapatunayan, at sa serbisyo sa pinagmulang bansa o hindi bababa sa 2 dayuhang gumagamit. Pangatlo, ang pagpapakilala ng KF-21 Block 1 sa ROKAF ay magbibigay daan sa kanila na sa wakas ay palitan ang kanilang legacy na Northrop F-5E, F-Tiger II Light Fighter, na nakatakdang magretiro simula 2028. Sa ibang balita, pumirma ang Pilipinas at UAE ng kasunduan sa kooperasyon sa depensa para sa mga advanced na teknolohiya sa depensa. Ang kasunduan sa kooperasyon sa depensa ng Pilipinas sa United Arab Emirates, UAE, ay magbubukas ng daan para sa kolaborasyon ng mga advanced na teknolohiya sa depensa ng Pilipinas. Ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation ay magsisilbing isang matibay na plataporma para sa pakikipagtulungan sa UAE sa mga advanced na teknolohiya sa depensa, na sumasaklaw sa mga unmanned aerial system, electronic warfare, at mga sistema ng hukbong dagat. Ang mga ito ay mahalaga para sa paggawa ng moderno at pagpapahusay ng mga kakayahan ng ating sandatahang lakas. Ang kasunduan ay palalakasin din ang ating mga ugnayang pangdepensa at militar, sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay, pagbabahagi ng panektik at seguridad, at kooperasyon sa mga larangan ng anti-terorismo, seguridad sa karagatan, at mga operasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang UAE ang pinakabago sa lumalaking listahan ng mga bansang may mga kasunduan at kooperasyon sa depensa at seguridad sa Pilipinas. Ito ay isang pagpapalawak na lumago ng husto simula noong simula ng Administrasyong Marcos sa gitna ng mga pagsisikap para sa militar na ilipat ang pokus mula sa panloob na depensa patungo sa panlabas na depensa. Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas AFP, ay nasa dulo na ng 15 taong programa nito sa modernisasyon, na nagsimula noong 2013 kasunod ng pagpasa ng binagong batas sa modernisasyon ng AFP.